Good morning, guys. What's up, people? What's up, mga mananap? I literally just woke up. Ewan ko kung anong oras na, guys. Day 4 na namin ni Kuya. Dito sa hospital. And bumaba na rin yung sugar level niya, guys. Finally, naging 154 kanina. So, ano tawag nun? I'm sure makakauwi na talaga kami. Finally, today. So, akit lang ako sa taas, guys, kasi gutom na ako, guys. Kasi antok ako kanina. Kasi nga kagabi I slept at around siguro mga 12 na yun. Kasi yung ngipin ko, guys, meron akong ngipin na it's almost going to, ano na, dito ba? Bago diri, guys. Ditong banda, yung ngipin ko. Bala ko sanang bunutin ba? Pero, ayaw talaga. Kaya, tagal ko nakatulog kagabi. So, ngayon, buti na lang wala nang ano si Kuya. Dextrose. So, kakagalaw na talaga siya. Kakagalaw-galaw na siya. Tinanggalan na siya ng dextrose kagabi. So, ngayon, yes. Punta muna ako ng kantin. Maghanap ako na makakain, guys, kasi gutom na nga ako, guys. Sana makahanap ako kaagad ng masarap. Gusto daw ni Kuya ng sabaw. So, mamaya na lang, guys. Ako lang mag-isa, guys. Walang katao-tao. So, ayan ang labas. Hinihintay ko yung tubig na mag-boil. Para makainom ako ng coffee. Because coffee is life. Since wala mang sabaw-sabaw dito, hindi ko dadaghan si Kuya ng sabaw. Anong oras na ba? Siguro mga 8:30 na siguro, guys. So, naghintay na lang kami ng orders ng doctor. Ito na naman tayo sa waiting game. Waiting game na naman kami, guys, kung kailan darating yung doctor para mag-order na lumabas na kami. Pwede na, Nick? Napalong na? Awa pa? Hindi ako sanay. So, yan. So, what I'm having is, problema ko pa sakit ng ano ko, ngipin ko. Yan, tusino or papa. Papa yan, itlog, and pinalagyan ko lang ng Spanish sardines para hindi ako masikmura. Okay na? Thank you. So, yan. Init. Yan. Alright. So, coffee is life. Kain tayo, guys, kasi parang nanginginig ako sa kagutuman. And namaya, dadaanan daw namin ni Kuya ang bahay ni na Papay sa Bamboo Bay. Because we're gonna get dun sa, may kukunin niya kasi Kuya. So, yun ang ganap. So, kain muna ako, guys, ha? Grabe, ang tagal ko na natubog gabi. Dito, guys, ba, meron akong ngipin dito na it's about to fall na talaga. Ang kaso, ang tigas. Tigas talaga niya, guys, as in. Ay, nako. Yan, hubag. Hubag akong ngipon. Hubag akong labos. Pero hindi naman siya masyadong masakit. Ano lang, kailangan ko na talaga to siyang bunutin, guys. I need to have this extracted. Pagkalabas ko na lang siguro, doon na lang sa hospital nila ate para walang bayad. Okay, guys, kain muna ako, guys. Hindi ko siya maubos, guys. Napakadami ng ano nila, tapa. Hindi ko bet. Hindi masarap. Ang itlog na lang. Tsaka yung rice ang inubos ko. Tapos yung coffee ko na lang tatapusin ko. Gusto na akong kumain ka. Inubos ko lang itong coffee. Napaka-draining talaga, guys. Baka dito ko sa loob ng hospital.
Na ang gusto mo lang talaga matulog ng matulog. Like, hindi gumagalaw literally yung utak mo. So, nasa bahay ako guys, ang dami ko nang nagawa. Pero wala eh. We have to sacrifice for my son's sake. Kasi, my being a mother to them doesn't end. Ngayon na may asawa na sila ni Ninya, ni Kuya. I am still their mother and will always be their mom. So kung kahit gaano ka laki or liit man na tulong yan, ibibigay ko talaga sa kanila. Pero ako, of course, I have to take care of myself as well because may diabetes din ba ako guys. So kailangan ko rin magmatngunsad ko guys basta ako ang akong health, mental health, mental well-being, physical health. So nag-order na kami guys. Actually, binayaran na namin si ate sa glucometer. Mura lang talaga yung nakuha ni ate guys. So thank God. Kasi yung ibang glucometers guys, mahal yun, 3 plus strips. First strips niyon mga 25 lang yata. Pero sa kanya 2,000 guys, kasali na lahat yung strips na 50 strips. Ang nakabati lang guys is hindi mo mabibili sa US kasi andun sana si Papa sa US na ngayon ba, dumating na sila. Nagpabili sana kami ng strips lang kasi yung glucometer ano lang yun machine yun kaso sabi ni ate exclusive lang daw sa Lab Solutions dito sa may highway malapit sa SIT ang nila products nila, so hindi wala daw dun sa labas ng bansa. Mainam na rin, at least dito lang din namin mabibili. So yung strips guys would cost 1,300. Pero, since may discount dahil senior, lang, 1,000. And 50 strips na yun, guys. So, tamang-tama na yun sa amin ni Kuya. Kasi I need to have my sugar level check na rin, guys. Kasi, for the longest time, I haven't been taking metformin, but study shows kasi guys na hindi rin mainam na uminom ka ng metformin because nakakasira yun ng kidneys mo guys. So, tinigil ko guys. Bumili pa naman sana ako dati ng 30, 40 na metformin. I had to stop it. Tumigil ako sa kalagitnaan lang. Although nakainom talaga ako, pero hindi ko talaga siya inubos. Yung whole 30 na yon. So, ang ginawa ko na lang guys, nag-diet ako. Nag-cut down ako sa mga sugar, like soft drinks, like yun. Soft drinks, chocolates, ice cream, cakes, lahat ng mga sweeteners guys. So, kung kumain man ako noon, I'll take it in moderation na lang talaga. Unlike dati guys, grabe. Halos half liter ng Coke, nauubos ko yan. Lalo pa pag malamig na malamig, ay sus, grabe. So ngayon, kung kinailangan ko naman talaga ako, nag-crave talaga ako na uminom ako ng ng Coke. Ang ginagawa ko, nilalaklakan ko naman ng kung gaano kadami yung ininom kong Coke, gano'n din kadami yung iinumin ko na water. Yun na lang ginagawa ko. Pero I know it's still wrong. Kasi kahit anong inom mo ng water, nagsastuck na doon yung sugar level. Yung sugar content ng Coke doon sa katawan mo. So, mali pa rin yun. So, better na lang talaga wala. Wala na lang. Wala ka talagang inumin na soft drinks. So, clean as you go pala dito, guys. Nung kumain kami dito, ayan. Nung kumain kami, the first day namin dito ni Papa and Daddy, iniwanan lang namin yung pagkain namin dito. Yung pinagkainan, yun pala, Claygo pala dito, guys. So, after itong lumamig ng kape ko, pero hindi ko to ubusin kasi masyadong mainit.
bababa na ako and then tatapon ko na lang tong pagkain ko. Marami-rami pa sana pero wala na. Busog na ako guys. Kagabi, nagyaya si kuya na, oh ma, mag-order tayo ma. No, no. I'd rather rest na lang. Ngayon, pagbaba ko pala guys, mapakita ko sa inyo yung mga pinamili kong ukay-ukay. Okay? So, mamaya na lang ulit. So, I'm back here sa room guys. Kuya is tulog. Tapos na rin siyang kumain. Wala na siyang dextrose, so makakagalaw-galaw na siya. So as promised, ipapakita ko sa inyo yung mga napamili ko. Kasi nung dumaan ako dun, nung bumaba ako sa underpass o overpass nila guys, dito lang sa Basak, malapit sa hospital. Meron nagbebenta ng mga ukay-ukay. So na-curious ako kasi magaganda. Sa palayo pa lang, nakikita ko na merong magagandang items. So, kailangan mo talagang pakliin yun, di ba? So, nagtiyaga talaga ako, guys. So, bumaba ako. Tapos, pumasok ako doon. Ako lang yung tao. So, di ba? Solong-solo ko. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko. Lalagay ko lang kayo dyan. Okay? Parang masyado kayong... Kung dito kasi kayo ilalagay, masyado namang mainit against the light. Diyan na lang. Sige. Diyan. Okay. Oh, yeah. So, eto siya, guys. Nakatatlong pieces ako, guys. Tatlong items. So, I'll show you the first item. So, yung first item na nabili ko, guys, is a white shorts. Ang brand niya is Denisco. Branded talaga sila, guys. Tamang-tama to guys kasi yung white na shorts ko, ang tagal-tagal na nun sa akin, ang luwang-luwang niya. Siguro ang bewang ko pa nun guys, yung mga 31 pa ako. Ngayon nag-29 na lang ba yung bewang ko. Tamang-tama to kasi yung bewang nito is parang kung sa US 4, size 4 pala ako guys. Kasi tamang-tama talaga to sa akin. Although sa likod, kitang-kita talaga yung medyo ano ko ba, yung puwet-puwetan kong, pero okay lang din kasi sasapawan ko naman to ng shirt. And then, pero gaganda talaga ako sa detail niya. May pag-gold pa siya dyan na detail. Sa lahat ng mga kung ano niya gold. Yan. And may dalawang bulsa. So, tamang-tama talaga. So, nung sinukat ko to as in, it's really my fit. So, size 4 pala ako sa US, guys, no? Next is itong yan. Crop top yan, guys. Crop top yan. Na may pa off shoulders. So, pag sinuot mo to, kailangan isusuot mo muna to lahat and then ipapasok mo yung ano mo dito, braso mo dito. Wala sila isabaw. Bati kayo lang sudan. Itlog raog ka ng tusino, which gino ko nahurot. Ganyan. So, papasok mo siya dyan para magmukha siyang, magpagpaganyan siya. Para siyang off shoulders, pag ganyan. Ito naman, medium size din. So, tugmang-tugma din sa akin. Oh, di ba? Meron pang paganyan. Pero ito, hindi kita yung pusod ko guys kasi nahihila ko siya sa tiyan ko. So, I might wear either jeans o magji-jeans ako tapos nakaganito. And then last but not the least, ito talaga yung nabonggahan talaga ako guys. Nung nakita ko talaga to, my God. Tapos magkano lang? 50. Ito siya guys. Tadang! Paano ba to? Yan. Parang pa-snake siya guys na design. Sa likod is naka-X siya. Pero baka anuan ko to, tahian ko to kasi masyado siyang, medyo mahaba pa siya sa akin. But I'm sure this is medium size. Ang nakaganda dito guys because this is a Zara brand. Zara talaga siya na brand guys. And ang size niya is, hindi ba nakita itong babae?
Yung size ko daw dito is hindi ba nakita niyo? Yung sabi niyo medium. Pero kasya naman siya sa akin guys. Pero kailangan ko lang siyang tahiin dito. Ganyan. Igaganyan ko siya ba? Gaganyan ko siya. Para hindi masyadong kita yung bra ko. Or hindi ako magbabra. Nipple tape lang ako nito. So, eto, i-prepare mo nito, itong shorts. Ang bongga na, guys. So, ganyan. So, yan yung lahat ng mga napamili ko, guys. Yung tatlo lang. Kasi yung iba, tsaka na yung mga, tsaka na yung mga designs ng iba. Ako kasi, guys, kapag namimili ako ng, ano man tawag nun? Ukay-ukay, I go for brands talaga. Kasi, ukay na nga lang yung pinipili mo. Why don't you go for branded na lang? Meron naman talaga mga branded dyan. Let's turn on the aircon because it's hot. Oh, 23 naman na yung tani. Initan si mama. So, upo tayo dito. So, pagdating ko ng bahay, papalaundry ko yan. Or ako yung maglo-laundry niyan. Uy, ang puff ni mo. Pasok ko phone. I don't know. Tarungan ko na imong bed. Bakit ko mo? Oh, hubag dyan diri guys. Kasi kakabunot ko ba kagabi. Ang strong ko talaga. No? Ako lang talaga nagbunot. Pero hindi, magpapabunot ako sa TDH nito. Sabihan ko si Butchoy na mag-schedule ako doon, magpalista. Na-miss ko na yung bahay namin, guys. Ilang araw na ako nawala doon? 3? Yeah, 3 araw ako nawala doon. Namimiss ko na si Alas, si Kian, si Inday. Namimiss ko na yung pagwawalis doon. Kasi ako talaga yung nagwawalis, nagmamap ng floor doon. Lahat. Kagabi, kinain ko tong piatos pero hindi ko naubos. Hindi ko bet ang piatos. Ay, inom pala ako ng water. Inom tayo ng water, guys. Kasi water is life. Damihan ko. Tapos bumili pa talaga si Papay ng isa pang ganito, 5 gallons ba yan? Or ano ba yan? 5 ml ba to? 500 ml. So, dadalhin na lang namin yan sa bahay. Papangsaing na lang yan ni Daddy. Tapos, meron pa, oh. So, yan lahat yung aayusin ko mamaya. Although, inayos na to ni Papay, guys. Yung mga labahin, ayan lang yung labahin namin. Konti lang. Tapos, yung bag ni Kuya, naayos na niya din yan. Ito yung sa akin, di na ako nagdala ng bag, guys. Kasi konti lang naman yung dinala ko. Tapos yan, wala yung laman. Yan, paglalagyan ko yan ng mga toiletries namin. Tapos doon, yung mga towels, doon kukunin ko. Labahin din yun. And I'll bring nga itong mga unan. Kasi ang ganda talaga ng quality ng unan nila. Pero mahal ha, 400 plus yung isa. Tapos yun na nga, yung mga ukay ko guys, ayun sila, oh. Picturean natin para pang ano ko, pang, ano bang tawag nun? Pang thumbnail. Ito din, maganda din siyang i-pair dito sa white. Diba? Pa. Picturean ko. Then dito pa pala, i-fix ko. And then dun sa banyo, puro toiletries ko na yun, guys. Ayan. Pero malinis talaga yung banyo nila, in fairness. So, dyan, meron na akong paglalagyan sa lahat ng mga toiletries. Ayan. Tapos, dito ko pinalagay kay Papa yung ano ba, itong safeguard. Kasi, ang laki ng pagkakagisi niya, guys, oh. Pagkakakat niya. So, pinalagay ko na lang dyan. Kasi pag umuwi kami, sigurado ako matatapon yan sa sasakyan. And then, yung dishwashing liquid namin, nilagay ko lang dyan sa luncheon meat. Ayan, tapos Scotch Brite, magagamit pa yan sa bahay.
Yun, malinis dito guys. Tingnan niyo mo, may shower, may pa-shower pa sila. O, diba? Malaki pa ng banyo nila. Mas malaki pa to sa banyo namin. Sira nga lang to, oh. Sira. Oh. Yan lang mo yung igaganyan. Ayan. So, yun lang. Hi guys, I'm back. So, it's 12 o'clock na guys. And tapos na kumain si Kuya. Pero hindi niya kinain yung kanyang rice. So, ako na lang kakain yan. Bumili ako ng food sa taas. So, radish na sabaw. And, ayan, bangus na isda. So, kain muna ako, guys. Guys, it's 1:23 na. Wala pa rin, hindi pa dumarating yung doktor. So, hintay mode na naman kaming dalawa ng anak ko. Gusto ko sanang maligo, pero tinatamad na naman ako. Bullshit talaga tong tamad-tamad ko eh. Ay, it's a waiting game. Sana dumating siya ng maaga. Kasi kahit na hapon na, at least makapag-process ako ng discharge ng anak ko. Sana okay lang yung result ng kanyang mga tests. Eh. Dahil kung hindi man, at least maagapan lang ng medication. Importante maka-uwi kami before Pasko guys. Kasi Pasko na sa Monday guys. Anong petsa na ngayon? December? Hindi ko lang alam anong petsa ngayon. 20? 19? Ay, 20 pala. Nanonood lang ako ng It's Showtime. Kaming dalawa. And then, sarap ng pagkain ko kanina guys. Bangus. Pinilitong bangus. And, may sabaw na, ano ba yung vegetable na yun? Veggies na, yung hinahalo sa ba guys? Hinahalo sa sinigang. Basta yun. Kalimutan ko. Basta masarap siya guys. Naubos ko kaya. Tapos ako na lang nag-ubos ng rice ni Kuya. Kasi kumain siya ng rice pero konting-konti lang. So ako lang yung nag-ubos. Kasi konti lang naman yung rice niya. 1 cup lang. Gusto ko sanang basain yung buhok ko. Kasi kahapon hindi ako nagbasa ng buhok ko. Para ma-maintain ko yung natural oil ba. And ayaw ko rin mag-orangey kasi yung kulay ng aking highlights. Ang boring dito guys. Yung lipstick ko hindi pa natatanggal. Mamaya na lang ulit guys. Update ko kayo kapag dumating na yung doctor dito. So guys, update ko guys. Dumating na yung doctor niya a while ago. Like a couple of seconds ago lang. And for discharge na si Kuya. Yay! Makakauwi na kami guys. Finally. Pero, ang diagnosis niya is diabetic na talaga si Kuya. So, he needs to, mag-diet na good siya guys. Kasi he's too overweight for his height na 5'8". He's 88 kilos. So, at least man lang ba, mga 85 daw to 75. Yun ang ideal weight for his height. So, sabi ko, manageable yan. Kasi kung gusto mo talaga mabuhay ng matagal guys, you really need to work on your health. Kasi ako nga guys, di ba, na-diagnose ako, 50 years old na ako eh. Pero I'm pretty sure, nag-40s ako, meron na ako niyan guys. Hindi ko lang namamalayan kasi hindi ako nagpapa-check up. So ngayon, he will give orders na to release, para ma-release na yung, meron pa kasi dito sa kamay ni Kuya guys ba, ito. Ewan ko kung ano to. Ito ba? Yan. So tatanggalin ko. Wala na yung dextrose, wala na yun. Oh, wala na. Pero meron pang nakasingit sa niya eh. So, maliligo lang muna ako, guys. And then, I will inform na ni Daddy na papuntahin na dito para makalabas na kami. Hindi ba? Process ko pa pala yung niya. So, it's still 1 o'clock pa man. So, siguro matatapos ako dito, mga 2:30 siguro. But definitely, we are coming home. Thank you so much, Lord, for, guiding us dito sa journey ni Kuya nung na-hospital siya guys. And talaga, kahit wala man dito yung asawa niya, pero at least
matutuwa na yun na nakalabas na kami. Or makakalabas na kami today. So, I'll end my vlog na siguro guys. Or mamaya na lang siguro pagkalabas na lang talaga namin. Okay? Babush! So guys, I'm all set. So ready na ako. Nagpalit ako ng t-shirt and shorts. Kasi marumi na yung shorts ko kahapon guys. Ilang araw na rin yun. Mapabalik-balik lang ako. So papunta na dito si na daddy. And ang billing na lang inihintay kong tumawag sa akin. Kasi sabi ng nurse station, maghintay lang ako kasi ipinaprocess na ng billing. And then, so sana talaga walang malaking idadagdag sina kuya. Kasi 350 yung coverage ni kuya guys. So, hindi naman siguro siya abot ng 350,000, di ba? Ang masyado naman yung malaki. So, siguro the most is 60,000 to 80,000. Yan. Pwede pa siguro yan. Ewan ko lang kung magkano room dito guys. Ngayon ko lang malalaman pagkakuha ko ng billing. But hopefully, hindi masyadong, walang madadagdag na babayarin si na kuya sana. I'm hoping. Kagaya nung nangyari sa akin nung na-hospital ako guys last year. I had to shell out 4,900. Imagine niyo dahil sa COVID testing na yan guys. Kasi nga nag-negative ako sa COVID swab test. Hindi pala covered ng HMO namin. Hindi ko naman alam, di ba? Had I known, pinabago ko na lang sana yung diagnosis sa akin ng doktor nung na-hospital ako para ma-cover talaga yung swab test. Kasi biro nyo guys, magkano ba yung swab test? 4 plus? Di ba? Tapos na-waste lang. Tapos sabi nila, i-refund daw ako ng PhilHealth. Ay, anong petsa na guys? It's been 1 year plus na guys kasi na-hospital ako noon May of 2022, December of 2023 na guys. So hindi na ako umaasa doon na marirefundan pa ako ng PhilHealth. Ito pang government natin, wag na tayong umasa. Mahirap. So si kuya is naliligo kasi hindi na talaga niya kaya no, hindi nabasa yung buhok niya. Pero meron pa rin siya dito sa ano niya guys, sa wrist niya, sa hand niya. So sabi ng nurses is natural talaga yun. Hindi nila tatanggalin hanggat hindi kami makabayad at hindi kami makleared sa baba. So pag okay na talaga lahat, tsaka pa lang nila daw tatanggalin. So iba pala din yung ano nila dito, proseso. Kasi sa South Gen, tinanggal ka agad. Tapos ako na yung nag-process ng papeles ko. Pero dito hindi. Naniniguro talaga sila guys. Hindi naman sa hindi ka makabayad. Meron kasi daw insidente dito guys na natanggal na to dito tapos nag-trigger na naman yung sakit ng pasyente. So yun, kailangan na naman nilang tuturukan ng injection. So yun, hindi injection yung dextrose ba? So yun ang nangyari. So kaya after daw no na incident na yun, they've decided, the management of ACE have decided na saka na lang talaga tatanggalin kapag cleared na sa lahat. Cleared na sa billing, cleared na sa nurses and all, and sa doctors most especially. So, hintay na lang ako matapos si kuya guys para maligpit ko na to. But so far, eto na. So, eto na yan. Magka-cup ako guys. And then yung bag ni kuya. Ito yung iiwan na lang namin to kasi konti na lang naman to. Pero ito dadalhin namin kasi wala pa. Hindi pa to na ibanan. Wala pa. Ano pa? So ito, dadalhin namin of course. And then, itong dalawang unan guys. Ito, binili nila to dito Mahal kaya ito. 400 plus yung isa. So, imagine niyo. Tapos yan yung mga marurumi naming damit. And yung mga Tupperwares, mga tasa namin dito. Ang kulang ko na lang pala is yung toiletries na nandun sa loob. Ewan ko lang kung saan ko ilalagay. Meron pa ba akong ito. Dito ko siya ilalagay sa supot na to. Pero I have to make sure na hindi yun basa para hindi siya mabubutas. So darating na si Daddy, dala niya si Kian. So at least andito siyang bunso ko guys. Makikita niyo mamaya, okay? Noon muna ako nang-abot kamay. Back guys, nandito ang little boy. Pinagalitan ng kanyang brother. Kasi ang tagal kasi niya maglaro ng computer guys ba. And then, tama din naman. Pero
wrong timing lang talaga kasi excited pa naman siyang makita yung brother niya. Tapos, pero Kian, I'm not tolerating that because that is really bad. That's bad for your health na. Hindi na ka matug. Remember, mabalik na bagyo na sa imo, mangayo, bagyo ng lawas. Diabetes mo na doon. Masaway itong doon. No gani. So, I hope you won't feel bad na kay anak man gyud na. Oh, makita pa jud ka sa vlog gani sukol ka, oh. See? Nya sa school butan, gulo kay ni siya, guys, as in. Ari na siya sa amoa nga mo-resist gud siya ba? Oh. Well, anyway, update sa kay Kuya, guys. Naghihintay na lang ako sa billing. May pinapirmahan lang kanina na PhilHealth forms. Kasi kahit na hindi na nagbabayad si Kuya kasi nga freelancing siya, meron pa rin siyang pwede pa rin siyang makagamit ng kanyang PhilHealth. I think meron siyang number of years na mako-consider na dormant yung PhilHealth contributions mo. Pero wala pa naman siyang 3 years, so okay pa. Alright, so baka lang guys, dumaan kami sa matuloy kami sa pagpunta ng Bohol kasi nga we promise din kasi sa kahit man lang sa family namin meron kaming representative ba kasi Mama Auring has been good to us as well when she was still alive. Yung bata pa yung asawa ko, isa din siya guys sa mga naging mabuting auntie ng asawa ko. So to pay our last respects na lang sa kanya, ano ba naman yung isang araw lang na pumunta kami doon, di ba? So hopefully anyway nakapag-rest naman ako, so hopefully kung matutuloy talaga kami, ano na naman to, Marie. Meron na naman sa trabaho. So, busy talaga ang lola nyo, guys, as in. So, I'll close my vlog, guys, kapag nakaalis na talaga kami dito. Okay? Guys, I'm here at Jollibee. Kasi umalis muna kami ni Daddy at Kian, guys, sana, para mag-book ng ticket for Tubigon or Talibon. Kaso, baka mahirapan kami kung 9 p.m. yung kukunin namin. Hindi pa kami naka-discharge sa guys, hospital. Tagal nang mag-care, mag-answer. Uy, grabe. Anong oras? 1:30 pa yung ng doktor. 5:00 na, guys. Wala pa rin. Hindi pa rin kami discharge doon. So, naiwan si Kuya doon. So, bibili lang kami ng pagkain kasi gutom na yun si Kuya. Ano ba yan? And then, kami, bumili na rin kami. And then, bukas na lang kami talaga guys, via fast craft na lang kami, via Tubigon or Hitafe siguro. Ewan ko kapagod. Asa mo yung sikiyan? Dali lang guys. Grabe ang tao guys. Oh. Grabe ang pila. So, Nana? Ito na yung order namin. And babalik na kami sa hospital. Yung anak ko mas matangkad pa sa akin. Pero matigas ang ulo. Oh! Isip talaga ako dito guys. My God, wag kayo magpapag-hospital dito sa ACE Medical Center. Diyos mio, grabe. As in, napaka-incompetent ang mga tao dito. Ay, Diyos mio, Marimar guys. Grabe. Grabe talaga. Ang galit ko guys, lagpas sa height ko. Sa binugo,